Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, ama ng magkapatid na leader ng Maute Group at pamilya nito na nahuli sa checkpoint sa Davao City, inilipat na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Radio sets, baril at ammunitions na recover sa clearing operations ng PNP sa Marawi City. Video ng umano'y mga leader ng Maute Group habang pinaplano ang paglusob sa Marawi City, inilawas ng AFP. Maluwag na seguridad sa Resorts World Manila, kinwestiyon sa investigasyon ng Kamara sa nangyari pag-atake sa hotel and casino noong June 2. Traffic enforcer or traffic law enforcer na mahuhuling nangungutong, binalaan ng MMDA. Light truck ban, no window hours, an expanded number coding scheme, plano ring palawigin. 16 na babae na biktima umano ng human trafficking na rescue sa magkahiwalay na bar sa Quezon City. At Senate Sentinels nasa must-win situation kontra BOC Transformers para makapasok sa playoff ng UNTV Cup Executive Face-Off. Magandang tanghali. Inilipat na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP facility sa Camp Bagong Diwa ang ama ng magkapatid na leader ng Maute terrorist group na si Kayamura Maute kaninang hating gabi. Kasama ni Kayamura ang kanyang pangalawang misis, anak at mga manugang nito. Umalis kaninang hating gabi ang C-130 Lunan si Kayamura at mga kasama patungong Villamor Air Base sa Pasay City. Paglapag ng eroplano bandang 1:00 na madaling araw ay dinala si Kayamura sa Special Intensive Care Area ng BJMP. Naaresto si Kayamura sa isang checkpoint sa Davao City noong Martes. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga netizen na huwag magkalat ng video na maaari magdulot ng hindi pagkakaunawaan ng mga Katoliko at Muslim. May report si Rosa Nicols. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na iwasang magpakalat ng mga video sa internet na naglalayong magtanim ng sama ng loob sa pagitan ng mga Muslim at Katoliko. Ito ay matapos mag-upload ng video ang Maute ISIS na naninira ng mga rebulto sa isang simbahan. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, ang nangyayaring kaguluhan sa Marawi City ay hindi bunga ng religious war kundi ng terorismo. Please do not spread this. Let us not buy into the plan of these terror groups to inflame the feelings of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. Samantala, ipinahayag din ng military official na kinakailangan nilang Samantala, nagsagawa ng stress debriefing at counseling sa mga kabataan lalo na sa mga mag-aaral na naapektuhan ng bakbakan sa Marawi City. May report si Dajel Adora. Mahigit 200 mag-aaral na lumikas mula sa Marawi City ang naka-enroll ngayon sa paaralan sa Pantar, Lanao del Norte. Kabilang sa kanilang morning class routine ang pagguhit ng kanilang mga naging karanasan sa bakbakan sa lungsod. Ang ilan, iginuhit ang paghuhulog ng bomba ng mga military planes sa lugar. Gawin ko, dito kami nakatira. Dito naman ang umaalis. Dito naman ang aeroplano naguhulog ng bomba. Anong hiling mo? Hiling ko mawala ng itong kakulihan na ito. Bahagi ito ng isinasagawang stress debriefing at counseling para sa mga kabataang biktima ng bakbakan sa Marawi. Tinutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na maalis ang kanilang trauma sa pamamagitan ng pagguhit at pakikipag-usap sa kanila. Pinapadro daw sila para ma-express nila kung ano yung nasa puso nila, na nararamdaman nila, makita ng mga teachers kung ano talaga yung nasa loob nila. Patuloy namang umaasa ang mga apektado ng kaguluhan na matapos na ito sa lalong madaling panahon. Sana nga po, matapos na itong gulo sa Marawi para makabalik kami agad sa pinanggalingan namin para makapasok sila sa paaralan. Kawawa yung mga bata. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao.
Natanggap na ng Supreme Court ang ikalawang petisyon na humihiling ng joint session ng Kongreso para talakayin ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. May report si Roderick Mendoza. Nais ni dating Senador Wigberto Bobby Tañada at ng ilang leader ng simbahan at mga kabataan na utusan ng Supreme Court ang Kongreso na magdaos ng joint session. Kasunod ito ng patuloy na pagtanggi ng Senado at Kamara na talakayin sa joint session ang pinagbatayan ng martial law sa Mindanao. Obligasyon nila ito ng Kongreso na itinatakda ng saligang batas. For us, it's not against martial law. It is trying to ask Congress to follow the law. No, na kapag mayroon ng martial law, magkaroon ng joint session. Mahalagaan nila na matalakay ng Kongreso ang deklarasyon ng Pangulo at ang mga basehan nito dahil karapatan itong malaman ng publiko. Naniniwala rin ang mga petitioner na maaaring utusan ng SC ang Kongreso kahit pa ito ay kapantay na sangay ng pamahalaan. It is part of the judicial review to actually enforce, be able to issue a writ of mandamus. Ngunit ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, masyado pang maaga upang idulog ang isyu sa Korte Suprema. The Congress has until 60 days from the declaration of martial law within which to meet in a joint session. That is the interpretation of Secretary Aguirre. We are asking the Supreme Court to interpret for us. Una nang naghain ng kaparehong petisyon ang grupo ni Senador Laila de Lima at suportado ito ng mahigit 300 mga abogado. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na maglalaan ng pondo na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso para sa edukasyon ng mga anak ng sundalo. May report si Janice Enhente. Una ang 20 bilyong pisong pondo na ilalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-aaral ng mga anak ng mga sundalo at pulis ng bansa. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga tauhan ng 1st Mechanized Infantry Brigade sa Camp Leono, Tacurong City, sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanyang highest priorities ang mga sundalo at pulis sa bansa. May nakita na akong 20 billion. Madagdagan ko lang before the end of my term. If I can just raise another 30 billion, okay na kayo. Okay na yung kita lang yan. Hindi ko ibigay na sa mga yan. Bigay ko diretso sa bangko. Ibangko ko. That 50 billion we can take care of the education of all of your children. Kaugnay nito, nagbigay rin ng Pangulo ng direct line of communication, partikular sa mga sundalong nakipagbakbakan sa Marawi, gaya ng 1st Mechanized Infantry Brigade. Sinabi ng Pangulo na maaari siyang makausap ng mga ito kung may mga personal itong problema. Kung anong problema mo, tapos hindi kaya o kailangan mo ng tulong talaga, tawagan mo na ako. Pag wala ako, sabihin na busy ako, I'm not inside my office, I'm out in the field. Just leave me your name and your rank and yung unit name, and I will call you. Clear? Clear? Lakasan ninyo. Clear? Ito aniya ang ganti ng Pangulo sa pagtatapat sa serbisyo ng uniform personnel. Nagpahayag rin ng galit ang Pangulo sa mga Maranao dahil hinayaan umano ng mga ito na makapasok sa Mindanao ang ideolohiya ng foreign terrorist. So galit talaga ako sa kanila dyan sa Marawi na yan. Kung bakit yung mga Maranao, pinayagan yung mga tao, pinapapasok doon at manggulo and bringing a very corrupt ideology. Ang gusto gawin, patayan lang tapos sirain. Una nang tinuligsan ng Pangulo ang Maute Group dahil sa pagdadala ng mga ito ng foreign terrorists sa bansa. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Tacurong City, Sultan Kudarat. Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng New People's Army na sumuko at sumanib sa hukbong sandatahan ng Pilipinas upang protektahan ang bansa sa banta ng terorismo. Narito ang report ni Diane Ventura. Kinutuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdami ng mga miyembro ng NPA na nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mas marami ngayon ang mga NPA rebel na nagsuko ng kanilang armas kumpara sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaugnay nito, inanyayahan ng Commander-in-Chief ang mga miyembro ng NPA na gustong sumuko at sumali sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kayong mga sundalo sa New People's Army,
kung gusto ninyong sumali sa gobyerno ko, I will take you in as soldiers of the country. And I will in-enlist ko kayo as soldier. Anytime, bumaba lang kayo at mag-train. Ayon kay Pangulong Duterte, mas nanaisin niyang makasama sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng mga ito sa halip na makipaglaban. I am a president for peace. I am not a president, a wartime president. I'm only willing to talk to Normi Suarez of the MNLF, Murad, ang NPA. Just give me the document na signed by the Norwegian government also, because they offer the good offices for us to talk to them. So, ibigay mo yung dokumento at mag-usap tayo. Matatanda ang una ng tinanggap ng Pangulo ang alok na tulong na 2,000 dagdag pwersa ng MNLF sa pagsugpo ng multi-terror group sa Marawi City. Samantala, tutulong din ng NPA sa tropa ng pamahalaan laban sa mga local terrorist. Ayon kay NDF Peace Chief Negotiator Fidel Agkawili, inatasan na nila ang Moro Revolutionary Liberation Organization na depensahan ang kanilang lugar kontra Mauti at Abu Sayyaf Group. Nagbigay na rin ito ng direktiba sa NPA units malapit sa Marawi na muling mag-deploy ng tauhan para sa mopping up, holding at blocking operations. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Ikinababahala ni Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadato ang umunay pagtitipon-tipon sa ilang lugar sa probinsya ng mga armadong grupo na hindi naman Mauti Group o ISIS. Sinabi ni Mangudadato na hindi niya matukoy kung ano ang plano ng armadong grupo. Nagbabala rin si Mangudadato sa grupo na huwag gagawa ng masama o anumang labag sa batas. Well, may narinig na ako rito sa Isulan, part of Isulan ng Bagumbayan, na mayroon daw dyan hindi naman Mauti, hindi naman ISIS. Pero may grupo dyan ng mga armado na para bang nag-assemble, pero sana wag sila magkamali. Kung ang Mauti na pinakamalakas at pinakamayaman, nakita natin 52 million cash, 27,000 na chiki, nahirapan pa rin. Sila pa kaya, sana hindi sila magkamali. Naniniwala ang ilang mambabatas na dapat pagpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng National Security Council meeting dahil sa mabanta ng terorismo sa bansa. May report si Nel Maribuhok. The National Security Council can tackle many other things, particularly intelligence strategies, offensive strategies, and backgrounder also on the military operations there. Dapat na magpatawag ng National Security Council meeting si Pangulong Duterte. Ito ang reaksyon ni Senator Grace Poe sa gitna na rin ng banta ng terorismo sa bansa, kaugnay ng pag-atake ng Mauti Group sa Marawi City. Kaugnay nito, tinuligsa naman ni Senator Panfilo Lacson ng mga kapwa mambabatas na patuloy na tumututol sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Hindi anya nauunawaan ng mga ito ang ipinapakitang bigat ng banta sa seguridad. Sa isang executive session noong May 29, ipinakita sa kanila ng Armed Forces of the Philippines ang nakuhang footage ng pagpaplano ng Mauti Group na salakayin ng Marawi City kasama ang Abu Sayyaf. Ito anya ang dahilan kung bakit nakumbinsi siya ng security cluster ng Duterte administration na suportahan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ganito rin ang pananaw ni Senator Sherwin Gatchalian. Really a lot of worries in my head na we have to be worried also dahil itong mga grupo na ito ay talagang aktibong gumagalaw. In fact, when I went to Iligan and to Sagiran Town, which is 2 towns away from Marawi, nakipag-dialogue ako with the local officials and talagang in that area gumagalaw itong mga grupong to. No? Ang NSC ay pinamumunuan ng Pangulo na mandatong talakayin ng national security issues. Ang konseho ay kinabibilangan ng mga lider at miyembro ng ehekutibo at legislatura. Kabilang rin dito ang mga dating Pangulo ng bansa. December 2016, nang pinangunahan ni Pangulong Duterte ang ikalawang NSC meeting kung saan pangunahing tinalakay ang tungkol sa usaping pangkapayapaan sa mga komunistang grupo sa MILF at MNLF. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinuna sa pagdinig ng Kamara kahapon ang kakulangan ng koordinasyon ng Resorts World Manila at mga pulis na rumisponde sa sumalakay na gunman sa casino na ikinasawi ng 38 tao. Narito ang report ni Joyce Balancio.
11 oras tumagal ang joint hearing ng Kamara kahapon ukol sa naging trahedya sa Resorts World Manila noong Biyernes. Sa pagdinig, idiniin ni House Majority Leader Congressman Rudy Fariñas ang umunay naging maluwag na seguridad sa Resorts World Manila, partikular sa entrance ng Hotel Casino. Tama naman yung lady security doon, sa inyo ba yun? Yes, sir. Oh, wala naman siyang backup. Sir, at that time, sir, kasi mag-isa lang po talaga siya doon na naka-duty. Sa naka-duty, how can she possibly enforce security, ma'am? Mr. Gomez, iisa ang gwardiya sa main door. Kinwestiyon din ng mga mambabatas ang naging galaw ng Emergency Reaction Team. Nasa mahigit 200 pala ang nakadeploy na security personnel sa casino, ngunit bigo pa rin ng mga ito na mahuli agad ng suspect at kinakailangan pang tumawag ng reinforcement mula sa mga pulis. Anila tila kulang sa skills training ang security dahil base sa CCTV footage, tila naduwag pa at tumakbo ang isang security personnel na makaharap ang suspect. Pati ang professional background ng head ng security ng Resorts World na si Armin Gomez ay hindi nakalagpas sa mga mambabatas. Inamin ni Gomez na nagsinungaling siya sa Resorts World nung sinabi ang college graduate siya. Ipinaliwanag naman ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde ang hindi pagkakaroon ng tamang impormasyon sa mga pangyayari at access sa kwarto kung saan naroroon ang CCTV footage ng casino. There's no real time, please. There's no real time information here. We were not given real time information here. So, yun lang po ang sinasabi namin dito. There was no real-time information from any CCTV camera or any monitor here. We acted on our own and we acted on delayed information that were given to us. Pag-aaralan naman ng PAGCOR ang sanction na posibleng ipataw sa Resorts World dahil sa mga paglabag sa security advisory nila. Nanindigan naman ang presidente ng Hotel Casino na naipatupad ng maayos ang safety at security protocol noong Biyernes. That the sprinklers went off in a timely manner and the fire life safety protocols worked. Number 2, that there were sufficient fire exits. Number 3, that 12,100 guests and employees were able to exit the property safely. Number 4, that a heavily armed lone gunman using a high-powered firearm breached our security protocols for the single purpose of committing robbery. Nagsagawa rin ng ocular sa Resorts World noong hapon ang ilang mga mambabatas. Ayon naman kay Congressman Gus Tambunting, lumalabas sa pagdinig na may butas sa koordinasyon ng kasino at ng mga pulis. Very obvious sa hearing na to, there was a communication breakdown between Resorts World and the police. And it cost the lives of 37 people. Miyerkules sa susunod na linggo muling ipagpapatuloy ang joint hearing ng Kamara kung saan iimbitahan ang ilang pang security personnel ng Hotel Casino at pamilya ng mga namatay sa trahedya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naniniwala ang Department of Tourism na walang gaanong epekto sa turismo ang insidente sa Resorts World Manila at nagaganap na kaguluhan sa Marawi City. May report si Maki Libradilla. Malaking hamon ngayon sa tourism industry ng bansa ang sunod-sunod na kaguluhan. Kabilang dito ang patuloy na bakbakan sa Marawi City at ang kamakailang pag-atake ng isang gunman sa Resorts World Manila. Ilan sa mga turista ay nagkansela ng booking sa Pilipinas dahil sa takot matapos maglabas ng travel advisories ang iba't ibang bansa. Pero ang Department of Tourism, kumpiyansang wala itong masyadong epekto sa turismo ng Pilipinas. Lang naman. Actually, reality naman is, of course, in every time there are travel advisories, every time nangyayari ito, there will always be cancellations. But at the end of the day, bumabalik naman sila eh. So, right now, there are, of course, reported cancellations, but then they said they are going to rebook. Paliwanag ng DOT, mas ligtas ngayong puntahan ng mga turista ang Pilipinas dahil mas mahigpit ngayon ang seguridad dito. Yes, in fact, there was our regional director in Cagayan de Oro said the foreign tourists said they're not afraid of martial law, but they're afraid of the ISIS. So they feel safe when they come to our country. Katunayan, tuloy ang international conference sa Pilipinas ng United Nations World Tourism Organization sa June 21 hanggang June 23 na dadaluhan ng nasa 300 delegado mula sa iba't ibang bansa. And event will be held and will push through despite what's happening, and organization
there's no change in plan. Will still push through because most of the countries have already bought their ticket and they've already secured their accommodation in the Philippines, and none of them have expressed any desire to cancel their coming here to the Philippines. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, tumaas sa 1.8 million ang tourist arrival sa Pilipinas o katumbas ng 11.4% increase sa growth rate ng sektor ng turismo. Umaasa naman ang DOT na magpapatuloy ang paglago ng tourism industry ng bansa. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, traffic law enforcer na mahuhuling nangongotong binala ng MMDA, light track ban, no window hours at expanded number coding scheme, planong palawigin. Ilang estudyante sa Tanay Rizal tumatawid ng 6 na ilog at naglalakad ng 2 oras araw-araw para makapasok sa eskwela. At 16 na babae na biktima umano ng human trafficking na rescue sa magkahiwalay na bar sa Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang menor de edad na motorcycle rider na bumangga sa isang kotse sa Lucena City kagabi. May report si Japhet Cablaida. Sugat sa paa at pasasapisngi ang tinamo ng 15 anyos na si Erwin Ramirez. Ito ay matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang kotse sa unahan nito habang binabagtas ang Quezon Avenue, Barangay Gulang-Gulang, Lucena City kagabi. Ayon sa sakay ng Toyota Innova kung saan bumangga ang biktima, bigla siyang tumigil dahil nag-U-turn ang sasakyan sa kanilang unahan. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima. Pagkatapos ay dinala na ito ng grupo sa Quezon Medical Center. Hindi naman nasaktan ang angkas ni Erwin at ang sakay ng kotse. Ayon sa Lucena City Police, ito ay pangalawang beses na na-involve sa aksidente si Erwin. Japhet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Pinayagan na ng Department of Labor and Employment na bumiyahe patungong Qatar ang mga overseas Filipino workers na na-issuehan na ng Overseas Employment Certificate at doon sa mga nasa ilalim ng balik manggagawa system. May report si Aiko Miguel. Binawi na ng Labor Department ang temporary suspension order sa pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa Qatar. Noong Martes, inanunsyo ng DOLE ang pagsususpinde sa OFW deployment sa Qatar dahil sa pangamba sa pagkakaroon ng food shortage dahil sa diplomatic crisis. Ayon kay Secretary Silvestre Bello III, pinapayagan ng bumiyahe ang mga OFW na mayroong overseas employment certificates, mga direct hires at mga nasa ilalim ng balik manggagawa system o returning employees. Paglilinaw ng kalihim, hindi pa rin pahihintulutang bumiyahe patungong Qatar ang mga kasalukuyan pang nagpoproseso ng mga dokumento. Ito ang naging desisyon ng DOLE matapos tiyakin ng Qatari government ang kaligtasan ng mga OFW doon. 101% ang kanyang assurance na they guarantee the safety of our OFWs, that there will be no food shortage. In fact, they say in this letter, there is an oversupply of food. Yung mga transport system galing doon sa nakipag-break only constitute 7% of their transport activity. Nakiusap din anya ang Qatari officials na i-lift ang temporary suspension order. Personally talked to him, he called me by phone, and I assured him that taking into account our very friendly diplomatic relation, we will consider his request with favor unless there are serious hindrances to his wishes. Tiniyak naman ng DOLE na patuloy ang koordinasyon nito sa Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Qatar na mahigpit na nagbabantay sa sitwasyon kasunod ng diplomatic crisis. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Taliwas sa naunang balita, hindi pa rin lubusang naisasayos ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang problema sa kanilang internal system.
Alamin natin kung bakit sa ulat ni Ray Pelayo live. Yes, Ray. Lord, libong netizens pa rin ang nagre-reklamo sa Facebook post ng BPI o Bank of the Philippine Islands. Ito'y kaugnay pa rin sa mga nabawas nilang deposito. May mga nagre-reklamo na magbabayad sana ng tuition, subalit di pa rin niya ma-access ang kanilang ATM account. Ang ilan naman ay naibalik na ang kanilang balanse habang ang iba naman ay kalahati pa lamang o kaya ay nabawasang muli. Sa huling update ng BPI, may mga na-trace pa silang incorrect balances. Dahil dito ay minabuti muna ng BPI na i-deactivate ang lahat ng electronic channels ngayong araw. Mananatili namang operational ang iba pa nilang banking systems gaya ng credit cards, remittance, SWIFT, equities brokerage, investments at loans. Bukas din ang lahat ng kanilang branches hanggang 7:30 ngayong gabi para serbisyuhan ang kanilang mga kliyente. Tiniyak naman ng BPI na maayos nila ang internal system issue at ibabalik ang balanse sa account ng kanilang mga depositor. Nilinaw naman ng PDIC na hindi covered ng kanilang insurance ang mga nawawalang deposito. Hindi rin nila sakop kung ang bangko ay nasunog o nanakawan. Ang mga bangkong ipinasara ng BSP lamang anya ang sakop ng kanilang insurance hanggang 500,000 pesos. Subalit may security measures naman nila ang mga bangko para protektahan ang deposito ng kanilang mga kliyente. Maaari din tumanggap ng reklamo ang PDIC para mag-imbestiga rin kung may irregularidad sa operasyon ng inireklamong bangko. Payo ng PDIC, ugaliing magtago ng mga resibo o deposit slip at iba pang katunayan ng transaksyon upang mahabol ang anumang nawala sa isang depositor. Flor? Ray, marami kasi nagtatanong at saka nag-aabang na kung kailan bubuksan yung mga ATM nila upang siyempre yung iba, yung mga malalaki yung deposito gustong ma-check kung naapektuhan sila o yung kanilang mga pera doon sa nangyaring glitch. Flor, originally kahapon after nung interview natin sa BPI, sinasabi nila na kahapon lang din dapat ang target nila na maayos yung kanilang sistema, but then hanggang kaninang umaga inuulan pa rin ng reklamo yung kanilang mga post, yung kanilang mga updates sa Facebook at sinasabi nga nila na ngayong araw ay sarado pa rin ito. So wala pang tiyak ngayon na definite na araw kung hanggang kailan matatapos. Pero as soon as possible, sabi ng BPI, ay ayusin nila yung kanilang sistema at tiniyak na ibabalik yung mga nawalang deposito ng kanilang mga kliyente. But then, Flor, open naman yung kanilang mga branches nationwide para i-accommodate kung sakali mang hindi nila ma-access yung kanilang ATM, ay maaari silang pumunta doon sa mga branches ng BPI. So, si Ray, isang tanong na lang. So, ang apektado yung sinasabi nila na from April 17 to May 2. Yes, Flor. Yung mga yung mga transaction doon sa PEDSA na yon ay nagkaroon ng problema, Flor. Oo, kasi yung isang kakilala ko ay naghulog siya ng malaking pera sa BPI noong siguro mga 4 days ago daw, nakakwentuhan natin yan. Tapos i-check niya yung balance niya, hindi naman naapektuhan. Yes, Lord. May mga ganun nga, hindi rin naapektuhan. Hindi naman lahat ng depositor ng BPI, Lord. Okay, maraming salamat sa Ray Pelayo, nagulat mula sa Makati City. Pinakakasuhan ng Department of Justice ang ilang opisyal ng Commission on Elections at Smartmatic dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Law, kaugnay ng May 2016 elections. Narito ang report ni Mon Hocson. Sapat na umano ang mga paglabag na nagawa ng Smartmatic upang hindi na ito isama ng COMELEC sa pagpipili ang election service provider sa 2019 senatorial elections. Ayon kay dating Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz, mayroon silang matibay na ebidensya na kabilang ang Smartmatic sa nangyaring dayaan umano noong May 2016 elections. Ito ay kaugnay sa pagbago ng script ng transparency server ng ilang COMELEC at Smartmatic personnel. Napakatibay nito, number one, na nagkaroon ng manipulation sapagkat hindi naman sinabi sa kanila na pwede ninyong galawin yan. Hindi. Gumawa sila ng sarili nilang diskarte para gumalaw. Ayon naman sa COMELEC, mayroong procedure na dapat sundin bago sabihing blacklisted ang isang service provider. So, kung may basihan, edi may action na susunod. Pero kung wala namang basihan, parang
there can be no guarantees that that just simple maingay will be enough to sway one way or the other. But again, tandaan natin ang palagi sinasabi ng COMELEC, we've always advocated open bidding. Open bidding, which means anyone can participate. Kaugnay nito, pinakakasuhan ng DOJ sa Manila Prosecutor's Office ang ilang mga opisyal ng COMELEC at Smartmatic. Nakakita ng probable cause ang DOJ na malinaw na nalabag ang ilang probisyon sa Anti-Cybercrime Prevention Law nang sadyaing palitan ng mga akusado ang script ng transparency server noong May 2016 election. Kabilang sa mga pinakakasuhan ay sina Marlon Garcia, head ng Smartmatic Technical Support Team at mga tauhan nito na si Neil Baniked, Mauricio Herrera at ilang IT experts ng COMELEC. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Palalawigin pa ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon ng no window hours, extended number coding scheme at light truck ban. Nagbabala rin ng MMDA sa mga traffic enforcers na mahuhuling nangungutong sa mga motorista na hindi sasantuhin ng kanilang one-strike policy. May report si Joe Anan. Magpapatupad ng one-strike policy ang MMDA sa lahat ng traffic law enforcers na mahuhuling nangungutong sa mga motorista. Ito ay bahagi ng mas mahigpit na kampanya ng bagong liderato ng ahensya upang mawakasan ang sinasabing korupsyon sa MMDA. Basta may nakita tayo. Kunyari may nag-video dyan at nakarating sa atin. Indiak, ay wala nang ano. Wala nang usapan pa. Tanggal. Naniniwala si MMDA Chairman Danilo Lim na ang korupsyon ang pangunahing dahilan kung bakit talamak pa rin ngayon ang illegal parking, sidewalk vendors, mga illegal transport terminal na ilan sa dahilan ng matinding problema sa trapiko sa Metro Manila. Samantala, pabor din ng opisyal sa panukalang taasan pa ang ipinapataw na penalty sa lahat ng traffic violations upang lalo pang madisiplina ang mga motorista. Subalit aminado siya na hindi ito madali, lalo't ang karamihan sa kanilang mga hakbang ay kinakailangan munang aprobahan ng konseho ng mga alkalde ng Metro Manila. Upang mapaluwag ang trapiko, plano ng MMDA na mas palawigin ang implementasyon ng no window hours, expanded number coding scheme at ng light truck ban. Sa ilalim ng polisiya, ang lahat ng mga sasakyan na sakop ng number coding scheme ay hindi na rin pinapayagang bumiyahe mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang ang expanded number coding scheme naman ay ang mas pinalawig na oras ng coding system na umiiral mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Epektibo ang mga ito sa lahat ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Una nang itinakda ang deadline ng no window hours at expanded number coding hanggang sa July 31, habang sa June 15 naman ang sa light truck ban. Sa pag-aaral ng MMDA, nakatulong ang mga naturang traffic management scheme upang bahagyang lumuwag ang trapiko sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Anim na ilog ang tinatawid ng karamihan ng mga mag-aaral bago marating ang Laiban National High School na matatagpuan sa Tanay Rizal. May report si Jenica Cruz. Karamihan sa mga mag-aaral sa Laiban National High School ang naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Tanay Rizal. Mahigit 50 sa mga ito ang araw-araw na naglalakad patungo sa kanilang eskwelahan. Dahil walang daanan ng sasakyan, 2 oras na naglalakad ang mga estudyante at tumatawid rin sa 6 na ilog para lamang makapag-aral. Isa sa mga estudyanteng naglalakad ay ang grade 7 student na si Kyle Renzo Quizon, 14 years old. Ayon kay Ezekiel, kahit mahirap ay nais niya pa rin makapagtapos ng high school upang makapagpatuloy sa kursong automotive mechanic. Para makatulong sa magulang, para makapit ko pa ang pangarap. Pagpapanday ang trabaho ng ama ni Ezekiel, kaya naman kahit sa maliit niyang kinikita ay sinisikap niyang masuportahan ang kanyang anak. Sisikap ko talaga mga anak ko kahit paano ay makaabot man lang sa gusto ko mangyari sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Laiban National High School ay mayroong 139 enrollees ngayong taon. Ayon sa pamunuan ng Laiban National High School, karamihan sa kanilang mga estudyante ay hindi na makapasok lalo kapag tag-ulan dahil sa panganib ng pagtawid sa mga ilog.
Ang masaklap pa, ang ilan sa mga ito ay nagda-drop out na dahil sa ilang araw na pagliban sa klase. Inuupa namin sila ng tirahan dito. Bawat isang teacher ay may isang batang pag mataas na ang tubig at may bagyo, hindi mo mapilit ang bata din pumasok kasi kung makikita na nila na delikado ang kanilang tatawiring ilog. Samantala, isa rin sa pinoproblema ng paaralan ang kawalan nito ng sariling linya ng kuryente. Panawagan ng punong guro ng eskwelahan na mabigyan sila ng mga solar panels ng pamahalaan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Samantala, pinagsama sa isang classroom ang klase ng grade 1 at grade 6 sa isang elementary school sa Macabebe, Pampanga dahil sa malalim na baha. May report si Joshua Antonio. Hindi pa man tagulan, lubog na sa tubig baha ang San Roque Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, napapaligiran ng kanilang lugar ng mga palisdaan. Kapag high tide, ay dumidiretso sa eskwelahan ang tubig, kaya pasado alas 10 pa lamang ng umaga ay baha na ang buong covered court nito. Mayroong 7 classroom ang eskwelahan, ngunit ang isa rito ay hindi magamit dahil lubog sa baha. Kaya pansamantalang magkasama ang grade 6 at grade 1 students sa isang kwarto. Ang problema lang po, non-functional yung grade 6 natin. Kung makikita ninyo, baha po yung grade 6 classroom natin until now. Tapos, ang ginawa po namin, pinagsama muna namin pansamantala yung grade 1 and grade 6 pupils. Ngunit walang harang sa pagitan ng dalawang klase. Kaya kapag nagtuturo ang guro, ay nahihirapan ang mga estudyante nito. So bago po ako mag-start, titiyakin ko muna na maayos na yung kanilang sitwasyon. Tapos mag-start na ako sa grade 1 habang naghihintay muna yung grade 6. Pag nabigyan ko na ng seatwork yung mga grade 1, mag-start na naman ako sa grade 6. Minsan lang po pag po medyo mahingay sila. Pero focus ka pa rin? Opo, focus pa rin po. Samantala, ang classroom naman ng grade 4 at grade 5 ay puno ng tambak ng lupa upang di pasukan ng tubig. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Macabebe na tutulungan ang paaralan sa problema nito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Nagdaos ng protesta ang National Union of Students of the Philippines upang tutulan ng mataas na matrikula at free tuition program guidelines ng Commission on Higher Education. May report si Leslie Longbowen. Kasunod ng pag-aproba ng Commission on Higher Education sa mahigit 200 pribadong pamantasan na magtaas ng matrikula, kinalampag ng ilang mga kabataan kahapon ng opisina ng komisyon. Di umano ito ay mapupunta sa salaries ng mga teachers natin na ito raw ay dahil doon sa so-called losses nila, dahil doon sa implementation ng K-12. Pero kung titingnan natin yung financial statement itong mga paaralang to, kalakhan ng income nila ay napupunta doon sa kanilang kita. Tutol din ng mga ito sa inilabas na free tuition program guidelines ng CHED at Department of Budget and Management. Sa ilalim ng panuntunan sa paggamit ng 8 bilyong pisong Higher Education Support Fund, lahat ng mga mag-aaral na mag-e-enroll sa undergraduate courses ng state colleges and universities sa school year 2017 to 2018 ay nasasaklaw ng free tuition program. Ngunit prioridad nito ang mga walang pinansyal na kakayahang makapag-aral. Parang sinasabi mo na hindi lahat ay may karapatan sa edukasyon. Pag kailangan mo pang patunayan na ikaw ay mahirap o kung ikaw ay sinasabi na mas mayaman. Kapag sinabi nating libreng edukasyon, ito ay dapat para sa lahat. At simple lang naman, kapag sinabing libreng edukasyon, dapat wala nang pangolekta ng tuition, wala nang pangolekta ng other school fees. Samantala, tiniyak naman ng CHED ang maayos na implementasyon ng free tuition program at sinabing sisikapin itong magamit ang pondo ng mas marami at mas nangangailangang mag-aaral. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yun naman ang natin ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Paugto, Frima. Dakal salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, ibating miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Dumalan lalalam ning 30 ngaldong training ding ana mapulot 4 a pulis king Calabar Zone ang mayayarap king kaso bang magbayo la ibating marok dang dapat. Ining report ng Sherwin Culubo.
Tumulak na pa Bitin Bae, Laguna ang 64 na pulis sa Calabarzon Region na nasangkot sa mga kaso gaya ng extortion. Sasailalim sila sa programang Reshape o Return to the Effective Socially Healthy and Active Personnel Empowerment na layong mapabuti ang isang pulis. Part ng ating internal cleansing program sa PNP. Ang purpose natin dito, ito kasing participants natin nito, sila yung ating mga police officers na mga nagkakaso, like mga awol, so may mga infractions ng natin. So, ito'y parang kumbaga sa atin recollection. Naniniwala si Superintendent Gawiran na malaki ang tsansa na mabago ang mga pulis sa pamamagitan ng training sa halip na ipadala sa malalayong destino. Baka natin sila, matulungan natin silang maibalik yung kanilang dating patriotism nila, yung kanilang spiritual life, na para maibalik natin sila dun sa maayos na landas, kumbaga. 30 araw tatagal ang training sa 64 na pulis na kinabibilangan ng 4 na babae at 2 opisyal na may ranggong Chief Inspector. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Masipit dang babante ng Philippine Coast Guard ang pong Philippine Ports Authority deng lulub ang pong luluwala cargo king Cagayan de Oro City Port. Ining balita ng Jackie Estacion. Mas gihugtan ang ginahimong pag-inspeksyon o pagbantay sa mga Philippine Coast Guard sa entry o exit point sa Cagayan de Oro City bahin sa nagapadayong kagubot sa Marawi City. Kini aron masiguro nga walay makasulod nga terorista o arma sa syudad. Bisan ng mga gasulod o gagawas na kargamento sa port area sa syudad, hugot gihapon ng pagbantay. Niadtong Martes, usa ka container van na padulong Manila na nakahold sa Cagayan de Oro Port ang giinspeksyon sa Bureau of Customs, Coast Guard o ginuluhan sa Philippine Ports Authority tungod sa intelligence report na adunay sulod na armas ang cargo. Apan mga used clothing ra ang sulod niini. We have this inspection, the 100% inspection, which is coming from the Bureau of Customs. Findings was we have this our K9 units, the narcotics detection dogs and the explosive detection dogs, and only to find out on a negative result. Apan matod sa Coast Guard, magpabilin kini nga nakahold tungod sa pagsupak niini sa Republic Act 4653 or Commercial Importation of International Used Clothings. Actually, the reason why we are holding this used clothing, it is under the Republic Act number 4653, which this is a policy prohibiting all commercial international used clothing, textiles, which is known as ukay-ukay also. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Magpadala lang sao para karing biktima na ning Marawi ing lokal na gobyerno na ning Negros Occidental. Samantala, pesik na nga na pa ning PNP ing kampanyada kontra iligal na droga ang pong kriminalidad king Siquijor. Ining report ng Lalaine Moreno. Magapadala ang financial nga bulig ng provincial government sang Negros Occidental sa mga apektado sang kinagamo sa Marawi City. Suno kay Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. kung maaprubahan sang sangguniang panglungsod, masobra 1 milyon ka piso ang igapadala nga assistance sang probinsya. Pinapanawagan ko mga cities, ka municipalities kung maka-chip in man sila. Gina-request ko man sila kung makatag man sila cash donation. Parating bunta padala to. Nagapanawagan man ang gobernador sa mga Negrense nga magpalabot sang ilang nga bulig, mangininiman kwarta o mga gamit kapareho sang bed sheets, kaghabol, bulong, bayo, dilata, bugas ug iban pa. Sa mga gusto magbulig, magkato lamang sa opisina sa Department of Social Welfare and Development o kon sa lobby sa provincial capital. Kag sa Central Visayas, naglunsar sang information dissemination kag nanghatag sang flyers sa mga leaders sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Lazi, Siquijor ang Philippine National Police. Tuyo sini nga mapasanyog ang kaalam sang komunidad sa kriminalidad, iligal nga droga kag iban pa.
Kabahin man ini sa Project Double Barrel Reloaded sang Philippine National Police sa idalom sang Duterte administration. Suno sa PNP dako ang papel sang komunidad agud matigayon ng ilang nga operasyon kontra kriminalidad sa pungsod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ni kaya katamong balita, ibating miyayaliwang lugar ting kaya katamong bansa. Nibalik kaya kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod. Senate Sentinels sisikaping magwagi laban sa BOC Transformers sa linggo para makapasok sa playoff ng UNTV Cup Executive Face-Off Tournament. Russia, pinabulaan ng mga ulat na Russian hackers na nasa likod ng diplomatic crisis sa Qatar. Naglalakihan at iba't ibang uri ng jellyfish makikita sa isang malaking aquarium sa Japan. Nasa must-win situation ang Senate Sentinels sa pakikipagsagupan nito sa BOC Transformers upang makapasok sa playoff ng UNTV Cup Off-Season Game Executive Face-Off. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Balik kay Alinsug yung bola. Ang gana on the alley-oop, yes! Ipinamalas ng Senate Sentinels noong nakaraang linggo na kaya nilang makipagsabayan sa ibang kupunan ng UNTV Cup Executive Face-Off. Pinatikim ng Senate sa DOJ ang una nitong pagkatalo noong June 4 sa score na 84-77. Malaking susi sa Sentinels ang pagiging kumpleto ng kanilang kupunan. Noong nakaraang linggo, ang tandem ni na Senators Joel Villanueva at Sonny Angara ang nanguna upang makapasok sila sa win column. Great addition si Senator Angara dahil may isa pang pwedeng magdala ng bola, isang leader na kahit nawala sa stats yung makikita mo sa kanya, he gives so much to the team. Hindi, nagkataon sa mga nakaraang game, kulang tayo ng tao eh. Ngayon medyo kompleto. So, tamang-tama, hindi masyado napagod. Kasi last 2 games, kinapos kami sa 4th quarter. So ito, medyo may gasolina pa, kumbaga. Kaya naman sa nalalapit nilang pagtotoo sa BOC Transformers sa linggo, alas 3:30 ng hapon. Sa Pasig City Sports Center pa rin. Pipiliting maulit ng Senate ang kanilang magandang performance at maitala ang ikalawang panalo. Panoorin namin yung game namin, ano yung nagpapanalo sa amin. Palagay ko yung depensa importante, yung rebounding dapat pagandahin din. So yun, subukan natin. We'll give it our best shot. Sa ngayon may 4 na team na parehong may tig-2 panalo at 1 talo. Ang DOJ, PNP, AFP at Judiciary. Sunod naman dito ang Senate na may 1-2 win-loss record. Nasa ilalim naman ang BOC na may 3 talo at wala pang panalo. 2 linggo na lamang at magsisimula na ang playoffs, kung saan ang 2 nasa ilalim na pwesto ay magpapaalam na sa liga. May nalalabi na lamang na 2 laban ang bawat kupunan sa pagtatapos ng elimination round. Kailangan parehong maipanalo ito ng Sentinels upang mabuhay ang pag-asa na makasama sa playoffs. We're gonna have fun. So again, thank you and kudos to UNTV for this special league. Talagang saludo kami. Serbisyong bayan nito, so napakaganda. So kahit alam naman namin from the start, wala naman kaming pool talaga ng players, but we still have fielded our team para masaya. So this is for us a continuing commitment to the public service of UNTV. Salamat sa lahat ng sumusubaybay sa UNTV, sa lahat ng sumusuporta sa Senate Sentinels. Mabuhay po kayo, God bless. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis na buy-bust operation sa Pandacan, Maynila kagabi. 7 buwang sanggol sa bahay na pinagtaguan ng suspect, tinabaan din ng bala. May report si Asher Cadapan Jr. Isinugod sa ospital ang isang 7 buwang gulang na sanggol matapos tamaan ng bala nang gawin itong panangga ng isang umano'y drug pusher laban sa mga pulis na nagsasagawa ng buy-bust operation sa barangay 868 bandang alas 12 kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Utak, tinatayang 40 anyos at nakatira sa katabing barangay. Ayon sa kaanak ng sanggol, bigla na lamang pumasok ang suspect sa kanilang bahay at umakyat sa ikalawang palapag.
kinuha ang sanggol at ang isa pang 4 na taong gulang na bata at ginawang pangsalag sa mga humahabol na pulis. Napatay ang suspect ngunit natamaan umano ng bala ang sanggol na agad na sinugod sa ospital. Kasalukuyan pang ginagamot ang sanggol. Kinukuha ho nung lola, ayaw ibigay. Ewan ko lang. Tapos sabing, akin na yung anak, ang apo ko, idamay. Kinuha naman tong isang batang babae, anak. Ayun o, anak niya. Yung nabaril na bata, apo niya ho yun. Hindi naman nasaktan ang 4 na taong gulang na bata na tinangkaring gawing human shield ng suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. 2 bar ang ni-raid ng pulisya sa Quezon City na pinaghihinalang trafficking ng mga babaeng menor de edad. Narito ang report ni Rachel Adora. Nirescue ng PNP Women and Children Protection Center ng Camp Crame at Destiny Rescue Organization ang 16 na kababaihan sa 2 bar sa Tomas Morato at Kamuning, Quezon City kagabi. Ayon sa PNP, may nagbigay sa kanila ng impormasyon na mayroong mga menor de edad na nagtatrabaho sa mga bar kaya isinailalim nila ito sa surveillance. Matapos ang 2 linggo ay niraid na nila ang mga establishmento at dito na nga naligtas ang mga babae. 13 sa mga na-rescue ay menor de edad. Pinakabata umano sa mga ito ay nasa 14 anyos. Galing pa nilang Davao ang mga kababaihan at inalok upang maging entertainer sa mga naturang bar. Marami talagang mga ganitong klaseng modus ngayon, trafficking persons na ang nagiging result is they are sexually exploited. Ayon naman sa isang waiter ng nasabing bar, hindi umano nila alam na may mga menor de edad na nagtatrabaho doon. Isa lang umano ang may-ari ng 2 bar kung saan isinagawa ang raid ayon sa pulisya. Sa ngayon ay pinaghahanap pa ng otoridad ang may-ari ng bar na si Christy alias Mami Sam at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 9208 amended by 10364 o Anti-Trafficking in Person. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.